A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matagal tayong hindi nagkita. 1 month. Sinabi ko kay Sheikh, itong mentor ko sa, alam mo na, na magtagalog ako kahit Tagalog ng basak, at least naiintindihan din kasi ang daming nanonood ngayon. So namimiss ko talaga itong area kung saan ang mga malaika nandito. Nung nasa Saudi Arabia ako, always na nagmomonitor ako. Doon ko nalaman yung mga OFW na gumigising ng 4 o'clock dahil lang dito kasi ang Fajr doon 6 o'clock. Ang Adhan 5:40. So, gumigising sila para lang madagdagan yung kanilang kaalaman sa Islam. So, bago yon, mayroong mga kasi yung mag-Hajj, mag-Umrah, maraming nagja-service sa kanila. Meron doong 2, yung brad ko na si Armain Dimarin, yung ito kapatid niya yung sa CRMC hospital, na siyang nagatid sa akin sa airport, nag-ano ng kwan si yung brad ko na suweng. Alhamdulillah, balasang kanukarnan. Kasi yan ang gusto nila, makaserve sila sa bisita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagkakalungkot itong pag-umrah namin, doon ko nakita yung sa pagmamahal ng anak sa magulang, magulang sa anak. Meron tayong kasama dito, pag naalaala ninyo. Kasi ang dami na nating kasama dito, na umuwi na, hindi na babalik. Isang jamaah ko na si Engineer Dong Anayatin. Nagsabi siya na pagbalik namin mag-attend siya. Ngayon, hindi na nakarating sa bahay, nakadiretso ng hospital at namatay nung isang araw. Ang lakas niya, nandito pa rin mga picture niya. Subhanallah, yung mga 3 ulama doon sa Madina, binigyan pa niya ng pera para magasto nila. Sabi ko, iduwan nyo si Sir. Kasi may karamdaman na. Subhanallah. Sabi niya, hindi natin pwede i-postpone, datusek. Sabi ko, Sir, nakabayad na tayo, papunta tayo, magtotowa tayo. Sabi niya, sige, kahit ano mangyari. Si Sek na ito, hinahanap ko, sa Facebook ko lang nakikita. Kasi ang daming tao na nag-uumbra ngayon, dahil alam nila ang mundo malapit na. Dahil makita nyo lahat ng bundok doon sa Saudi Arabia, pati deserto, 600% from August to December ang paging green niya. Na yun ang sabi ng Prophet Muhammad, pag itong lugar na ito maging greenish, pati river, may mga tubig na, prepare for the judgment day. So, si Sir Dong, sinabi ko sa mga giyama ako, na kung ganito ang taong mamatay, nagtauba, last ginawa niya, tapos pagbalik sa atin, hindi na nakarating sa bahay, sa ospital, namatay, tapos sakit niya sa tiyan pa, isang karakteristik na sahid, yung tiyan ang kanyang problema. So imagine, nagtauba, parang newborn, born again, hindi born again, alhamdulillah, so namatay siya, subhanallah. So itong week na ito, alhamdulillah rin, maraming nag-embrace din. Mayroon akong kaklase na 25 years, asawa niya hindi Muslim, pero yung anak niya, alhamdulillah, pinasahada namin. Kaya sabi ko, tatay nyo, maging masaya yan pag nag-ano ka. So alhamdulillah. So yung niya, asawa niya, hindi pa rin. Sabi ko, pag pumunta kayo, taga Bulacan dalhin nyo para mag-embrace na siya. Wala na siyang asawa na nandito naman si Ustad. Kung pwede pa, may bakante. So, alhamdulillah. So, alhamdulillah, tungkol sa situation. Pero tama yung Chief Stats. Ang problema natin ngayon, yung inggitism. Naiinggit ka sa kapwa mo. Katulad Chief Stats. Gwapo siya. Tapos, alhamdulillah, huwag kang mag-inggit kasi yan ang binigay ng Allah sa kanya.
Ano yung binigyan tayo ng blessing? Differently. Merong gwapo. Kasi hindi pwede parehas na lang gwapo. Kaya marami mabayot. Diyos ko day. Nakalaban ni Ustad yun. Alhamdulillah. So, ibig sabihin kung anong binigay sa'yo, magpasalamat ka. Alhamdulillah. Kasi pangsamantala lang ito. Nakikita nyo ang situation ngayon. Ipasok ko lang mamaya yung about sa umiiyak yung anak na matay. Tatay, anak, mamaya. Kasi dahil sa nangyari sa Gaza. Situation ngayon, until now, ito yung latest na data kung ilan nang namatay. Ang napatay ngayon sa Gaza, kasi ongoing pa rin yung rape, pati bombing. 24,480 na namatay. Out of that, 11,000 ang bata. And 8,000 ang mga babae. 7,000 missing pa rin. 62,200 ang injured. Ang napakasakit. Ang hospital gumagana, 2 na lang out of 35. Inuoperahan ang mga taong may sugat, walang anesthesia. La hawla wala quwwata illa billah. Kaya magpasalamat ka sa tubig. Hindi nila ina-allowed konti. Ngayon, ang latest na napakaganda. Tapos ang journalist, bago naman may pinatay sila. Ang journalist na namatay, 110 na. Ang United Nations workers, 300 plus nang namatay. Doktor, mga nurses. Pero hindi pa rin sila umalis. Pero sa side ng itong mga Yahudi, kasi merong last December na isang 19 na isang apartment, minasakar nila yung mga subhanallah, pinapakita nila sa kanilang pamilya. So iyong inipay nila sa International Court of Justice. Ang pinakamatapang na mga tao South Africa, sila yung nag-file ng genocide, apartheid, ethnic cleansing sa Israel. Ngayon, malapit na alam nilang guilty. Ang problema, the other day, nagsabi si Netanyahu, whatever the result, no one can stop us. Kahit sino, walang maka-stop. We do not believe. Ibig sabihin, in jeopardy ang United Nations. Nagsalita ngayon ang ambassador ng Russia na sabi na United Nations, pati United Kingdom, they are above the law kasi binumba nila ang Yemeni. Ngayon, more than 1 million ang Sanaa na nagprotest ng mga tao kasi binumba niya dahil diyan sa Red Sea na lahat yung mga barko hindi makadaan. Ngayon, ang tension napaka, pero ang Yemeni, subhanallah, malakas. Nakadagdag ba itong Pakistan pati Iran na nagbatuan ng missile? Pero alhamdulillah, itong umaga na ito, nung minonitor ko, yung mga ambassador na okay na, doon sa Balochistan na sinasabi may terrorist, yung ano namin, kasi itong Pakistan may nuclear weapon. Itong Iran, hindi lang sila nagsasalita. Kaya sinabi ng expert, kahit Pakistan lang ang lumaban sa Israel, talo. Kasi may nuclear weapon sila. Pero alhamdulillah, okay naman. Kasi lahat ng area na may Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Balochistan, sa kita libutan, pero wala na ito naman. So, alhamdulillah, at least ngayon, tapat dalyasik. Mashallah. So, pati ang latest dito sa atin sa Asia, kahapon yata, ang North Korea, nagpabutok sila ng underground nuclear weapon daw. So, alhamdulillah, kasi nag-exercise yung Japan, US, pati Japan. Nasabi niya, sige, tingnan natin anong mangyari. So, magulo talaga ang buong mundo. Pero in spite na ito, ang dami nang nag-i-embrace. Sabi nila, convert? No, rebirth kasi dati naman sila mga Muslim. Bumabalik lang. Sa Saudi Arabia, from 2019 to 2023, 160,000 ang nag-rebirth ng mga ibang foreigner sa Saudi Arabia. At that one, nagdadawa sila sa mga pamilya nila. Alhamdulillah. So ito lang ang nakakalungkot. Subhanallah. Itong nangyari sa atin na ito. Kaya sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
talabul ilmu paridatan kulli muslimun. Obligatory sa mga Muslim babae at lalaki na mag-aral ng Islam para malaman nila yung kanilang religion. Alam natin na itong religion natin, merong talata wa sabayin na pirka, 73 denomination. Sabi ng prophet, kulliha pinnar, ila wahida. Isa lang, kaya mag-ingat. Alamin nyo, kaya alhamdulillah kaming mga nandito sa harapan. Kasi alam namin na yung mga anak natin sila ang magdudua sa atin na namatay. Katulad halimbawa yung sabi ni Ustaz na istorya niya, na hindi pala kakapatid na yon. So delikado sa atin na baka may mamatay, meron silang anak sa labas. Pero alhamdulillah, legal naman. Hindi yung putok sa putok. Allahu Akbar. So, pero nakakaalata ako na talagang marami dito. Masya Allah. Kasi ang Saudi Arabia, yung anak ng king na yun, more than 100. Allahu Akbar. So, yun ang sabi ko. Pag-aralan natin, at the same time, merong day of resurrection, judgment, tingnan natin. Katulad itong nagdi-debate sa Kwan. Actually, hindi in-encourage ang debate sa Islam. Kasi kung matalo mo ang Christian, meron one time na dinawaan namin, nung sabi na, bakit yung iba siya magsalita? Iba kayo. Kasi kung halimbawa natalo mo siya, hindi mo naman napapasok. Ang sayo, wamaalay na ilalbalagol mo bin. Sprayed. Kung hindi naman maniwala, walang problema. Payuad, jibol na akbar. Grievous punishment nandoon sa kanila. Kasi manalo ka nga, pero natulak mo yung tao na dapat iligtas mo sila sa imperno. Kasi sabi ng Prophet Muhammad SAW, pag ang tao na kinig niyang Islam at hindi naniwala, wala silang destination except hellfire. Imagine that. So itong nangyari dito sa Gaza. Subhanallah. Yung mga tatay magulang, pinuprotektahan ng kanilang mga anak dahil dito sa ginagawa sa kanila. Biro mo, libingan na yan Tapos binubuldos pa rin ng mga IDF. How they have not respected. How on earth, sabi nila, na itong mga tao. Hindi kailangan Muslim ka. Tao ka lang, human lang, maawa ka. Kaya ang daming ngayon na nagprotest. Mula December, ngayon lang nag-usap si Biden pati si Netanyahu kahapon. Kasi may rape, kasi hindi na talaga. Ngayon nagpo-protest sila sa Tel Aviv. Yung napunta natin. Ang dami ngayon. Gusto nila, kasi gusto nilang mga Jew. Yung mga Judaism ang religion. Kasi ito, nationalistic ito. Itong nila. Hindi yan, kasi lahat ng mga yan galing sa ibang bansa. Hindi yan Jew na original. Galing sa Poland yan, Belarus, Russia, Romania, lahat yung mga leader sa war cabinet. Kagabi, nag-away-awan na sila. Dahil sa hostage na 139, nandun pa. Yung American citizen na Muslim, doon sa Ramallah, binaril ng IDF. Kaya tumawag si Biden na iba ito. So, ang request nila, yung State Department, magkaroon ng two-state. Kasi nakikita nila yung hindi na talaga genocidal, pinapatay lahat ng tao diyan. Sabi na, dito kayo. Tapos, yun ang safety, binubumbaan naman nila. Ito sa West Bank, occupied. Jenin, Ramallah, napunta namin Hebron. Every day yan, 24 hours, tinirelease. Alam nyo na, yung na-release, 100 lang. Inirelease. Ngayon, ang bilanggo, nakuha nila 6,000 plus. Mula October 7. Malapit na mag 4 months. Sa February. Tapos bahay niyan, ubusin nila yan. Tapos yung kalsada, mayroon silang bulldozer. Kasi dami rin nila namamatay. Kasi kalaban nila ghost. Alhamdulillah, kaya sila mga tao doon, Allahu Akbar. Yung pagmamahal ng anak, yung tatay sa magulang. Biro mo, mamatayan sila ang cover. Subhanallah. Kaya tama yung sabi niya. Kaya pinag-uusapan ng pagmamahal sa magulang. Subhanallah, kasi marami ngayon hindi mahal ang magulang. Mas lalo na kung professional na. Tama yun, kaya medyo emotional ako pag magulang ang pinag-uusapan. Biro mo, katulad nun. Tapos meron ngayon na kung halimbawa may asawa, mas mahal yung asawa kaysa magulang. Sa totoo lang, merong makitang ganyan. Merong isang lalaki, si Alkama, time ni Prophet Muhammad SAW. Naghihingalo ngayon. Hindi siya mamatay-matay. Sahaba yun
Tapos sabi ni Bilal, pumunta kay Prophet Muhammad. Sabi, si Alkama, sabi na hindi mamamatay-matay. Sabi na, bakit? Sabi na, hindi. Sabi, buhay pa ang magulang. Sabi na, nabubuhay lang nanay. Tapos tawagin yung nanay niya. Sabi niya, Prophet, matanda na. Sabi na, pag hindi pumunta, ako ang pupunta. Pumunta ngayon yung nanay. Pagdating kay Prophet Muhammad sallam, sabi ni Prophet, kumusta ang pakikutungo mo ni Alkama sa'yo? Sabi niya, si Alkama, sabi niya, hindi ko tinatanong yung religious siya, pakikitungo. Sabi niya, kasi sinabi niya, si Alkama, nagdarasal, nag-hajj, nagpa-fasting, mabait. So sabi ni Prophet Muhammad, Ginang, tinatanong ko yung pakikitungo. Sabi niya, mula nung nakapag-asawa siya, iba na ang turing niya sa akin. Konti lang hiningi ko sa kanya, hindi na may bigay. Pero yung asawa niya, kahit anong hiningi niya, ibibigay. Sabi niya, mapatawad mo ba si Alkama? Hindi nagsasalita yung Ginang, kasi binatagtang tao rin ang nanay natin. Sabi niya, Ginang, tinatanong kita, kung mapatawad mo si Alkama, hindi nagsasalita. O ning nagsasalita, sabi niya sa mga sahaba, kumuha kayo ng kahoy, yung dried na kahoy. Ipunin niyo dito. Sabi ni Ginang, sabi, anong gawin sa kahoy? Sabi niya, susunugin si Alkama sa harapan mo dahil susunugin din yan doon sa kabilang buhay para makita mo na. Yung nanay, dahil sa pagmamahal niya sa anak. Sabi niya, kung ganyan, sabi niya, nasusunugin yung pinakamamahal kong anak. Sabi ng prophet, ano, mapatawad mo na? Sabi niya, bantay kayo at mga angel na pinapatawad ko na itong anak ko. Sabi ni Prophet Muhammad SAW, balikan niyo si Alkama. Nung binalikan si Alkama, pinasabi ng La ilaha illallah, kasi tandaan ninyo. Sabi ng Prophet Muhammad SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakalal jannah. Pag ang huling masabi mo ay la ilaha illallah, makapasok ka ng paraiso. Pero maraming tao, kailangan pa bang imemorize yan? Napakadali. Baka pag sabi sa'yo ng sabihin mong la ilaha, baka masabi la Lady Gaga. Ha? Tandaan niyo, hindi basta-basta yan. So nung sinabi kay Alkama, yung goal, la ilaha illallah. Ngayon, namatay si Alkama, pagpatawad ng kanyang nanay. Imagine how ang nanay sa anak, kahit anong ginawa, mapatawad niya. Pero tayo, kaunti lang, idua mo bang magulang mo na, subhanallah, sana mamatay ka na? La hawla wala quwwata illa billah. Yan ang punishment ng Allah na hindi niya dinidili. Kung masama ka sa iyong magulang, dito pa saan mo na makuha mo. One more! May lalaki na nag-complain kay Prophet Muhammad sallallahu. Sabi niya, ang tatay ko, kinukuha niya yung ganito-ganito. Tinawag yung tatay. Sabi na, totoo ba ito? Sabi ng anak mo na kinukuha mo daw yung mga ari-arian. Sabi niya, may karapatan ba ang tatay sa anak? Sabi niya, meron. Sabi niya, nung bata siya, binata, walang trabaho, lahat binibigay ko sa kanya. Ngayon sabi na malaki na, ako naman ang matanda, kinukuha ko lang yung para sa akin. Hindi na mabigay. Ang Prophet Muhammad SAW napahiyak nung marinig niya. Sabi na, ikaw lalaki, tandaan mo, ang ari-arian mo, ikaw pagmamayari ka ng tatay mo. Subhanallah. Pero ngayon, subhanallah, may pera, hindi niya mapakahad sa kanyang nanay. La hawla wala quwwata. Mabuti pa magbili ng latest. Ha? Kaysa ipaano niya. Pero anong hingi ng nanay? Ay asawa. Ha? Kasi BTA siya. Ha? Ibibigay sa asawa. Pero sa nanay, wala. Subhanallah.  Paradise lies under
feet of your mother. That is the reason ang mother especially, 3 times sinabi ng prophet na may right sa'yo. Sino may karapatan? Your mother. Sunod, your mother. Sunod, yung mother. Pag-apat pa ang tatay. Kasi katulad sinabi, kahit umulan yan, umiiyak, alisan ng pampers, ang tatay, kurutin pa yung anak. Pagtarik ka rin nan. Inunta kinombaw na subgani mga ruto. Allahu Akbar. Beto mo ito? Allahu Akbar. Kasi ata magkensya. Ka-expert. Sabi sa ating kakwatan. Allahu Akbar. So imagine, so habang kayo na mayroon pang magulang, mahalin nyo. Magsisi kayo kasi mag-away kayo ng asawa nyo, mayroon kayong diferensya, doon kayo pupunta sa nanay nyo. Hindi talaga, kahit gano'ng kasama magulang mo, pupunta ka doon. Subhanallah. Kaya habang mayroon kayo, maramdaman nyo yan pag wala na. So, alhamdulillah, nakita ko si Ustads. Ayaw kong ubusin. Marami pa. Kasi mashallah, na mahirap na kaya yung puto niya, mashallah. Baka sabi natin yung karang ka. Allahu Akbar. Kasi alhamdulillah, hindi ko rin. So ang last dito, huwag tayo magkumpiyansa sa pagdua sa mga kapatid natin doon sa Gaza. Kasi ang gera ngayon, medyo nag-widen na sa Hezbollah, sa Lebanon. Tapos itong North Korea rin, medyo kay parang iba na daw ang United Nations. Nag-ano sila ngayon na talagang double standard ang nangyari. Pati mga citizen ng US, nagigising na rin ngayon na subhanallah, dapat sa atin na magdua lang palagi. Kaya yan lang ang makaya natin magdua. Pati dito sa atin na alhamdulillah, sana hindi na maulit, kaya mabuti yung may nangyari dito, na wala tayo dito katito kagobar. Alhamdulillah, tingnan mo si Umar, radiyallahu anha, nung sinaksak siya ni Majusi, sinabi niya nung naka-imaman sa kanin, sabi na, tinganan to ba? Sino yun? Sabi niya, yung Majus. Sabi na, alhamdulillah, kaya hindi siya Muslim. Kahit namatay ako, hindi Muslim ang nakapatay sa akin. Kasi tito kagkukum sa gemoli. Kaya ginakami ito, alhamdulillah, habang nabubuhay tayo, itong isang 4 hours lang na ito, ilaan natin dito, kaya isa naman ang naalis ngayon, baka hindi kayo magbalik, kaya baka ako namang maalis sa sunod, yung si Serdong, subhanallah, malakas talaga, hindi ko makalimutan, kami, nagtauba, sabi ko, sana ganito tayo, mamatay, last hour, yung dates natin maganda. So, 4 hours lang, kasi alam natin na ang mundo ngayon, everything nandito na yung minor sign, inihintay na lang natin yung major sign. So, hindi natin anytime, kasi yung mga billionaire ngayon, sila Mark Zuckerberg, yung sa FB, Elon Musk, yung gumagawa ng mga satellite, gumawa na sila ng bunkers, nuclear bunker. Si Mark, naka 6 months, 100 million ng bunker niya, akala niya hindi siya mamatay, kaya papasok doon. Ibig sabihin, something wrong within this 2024. At the same time, yung World Organization, riniramahin ko kayo, kaya meron namang panibagong pandemic na lalabas by May. So kung ako sa inyo, may pera kayo, mag-ombra na kayo, mag-hats na kayo, kaya kahit doon tayong matabo, problema kaya hindi na tayo maglakad-lakad ba ng malayo. Kasi 9,700 kilometers mula dito hanggang Saudi Arabia. Magdastampan sa langit, hindi marunong maglangoy, katulad ko, makalino sa ginawa. So, may advice, brotherly, sisterly, yun ang kainggitan natin, katulad ng sabi ng Prophet Muhammad, dalawa lang ang kainggitan, yung mga taong nag-aral, ini-implement nila yung pinag-aralan nila, kasi yun ang pinaka-worst din, lima takulo na mga latapalon, nasa chapter 61 verse 2 and 3, kaburamagtan indallahi antakulo mga latapalon, yung ginagawa mo, hindi mo, sinasabi mo, hindi mo ginagawa, huwag sabihin si Ustad ganito, si Ulama ganito, huwag nyo, kung lulukso ng impere, sasamahan nyo, no, meron kang isip, ginagyan ng Allah sa'yo. Pangalawa, yung mga taong
ginagamit nila yung kanilang mga pera, ang pikupi sabi nila, in the way of Allah. Katulad ni engineer nito, masala, yung asawa niya, masala, hindi biro ito every Saturday. Pero tingnan mo naman binibigay ng rich key sa kanila. Sasakyan lang ang pag-usapan. O kahit matulog yan na mag-ikot yan. Alhamdulillah. Dahil binibigyan sila ng Allah ng risky na hindi nila alam dahil gamit nila yung pera nila para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung yung namamatay, kung magising lang, yung si Sir Dong, maniwala kay sa akin, hindi na alis dito at hindi na alis sa masjid yan. Pero nandun ang Day of Judgment, sa kabila, yun ang waiting period natin. Yung iba nagsasabi, wala naman nakakita, walang bumalik. Tingnan natin kaating ang karon. Tingnan natin. Pag namatay ka yan, mabilag yung mata mo. Ingat, tingnan natin. So sa muli, alhamdulillah, nagkita tayo muli. At the same time, keep watching. At the same time, huwag niyong kaligtan itong every Saturday, malaking reward. Nandito kayo sa Lama-Lama na Sulga. At the same time, yung mga muhadir nyo, yung mga ustads nyo, hindi naman pangit, mga gwapo rin. Alhamdulillah, ma-inspire baka yung mga anak ninyo, sana magaya ito. Huwag lang ako, ka-engineer ko, ito silang mga ustad. Pero sa balbas, dito lang kayo maghingi na maging balbasaran yung anak ninyo kasi antibiotic. Subhanakallahumma hamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.